Magandang umaga sa lahat. Lahat ng mga nakikinig ngayon at makikinig sa susunod pang mga panahon. Nitong aking video, ito ay para ulitin ko ang panawagan sa Kongreso na magbukas ng kanilang libro. Matagal na itong panawagan. Ito ay nabuksan itong isyu dahil sa kanilang pagbusisi sa confidential fund ni Vice President Sara Duterte. Na tama naman, busisihin natin yung paggastos ng ating mga opisyal sa mga Duterte at sa lahat ng opisyal. Pero ang ating nakaligtaan, itong sa Kongreso na sila ang nagbabudget, ngunit sila ang nagtatago ng kanilang mga ginagastos. Kaya noong pumutok itong issue ng confidential fund at hindi nila ibinigay ang confidential fund na hiningi ni BP Sara na Vice President at saka Education Secretary na para sana sa ikabubuti ng pagpapalakad niya sa kanyang office as Vice President at saka pagsisiguro sa Department of Education na matutukan ang mga kabataan laban sa pangre-recruit ng makakaliwang grupo dahil marami ng mga nasasayang na mga kabataan na masyadong magagaling, mautak pero nadala sa mga kadramahan ng mga makakaliwang grupo at nasayang ang kanilang buhay, nawasak ang kanilang mga pangarap at kanilang mga pangarap at sa mga pangarap ng kanilang mga bulang. Because of that, dapat sanang ibigay sa kay BP Sara yung confidential fund para ito ay matutukan talaga. Hindi nila binigay. Sa halip, masyado silang bombatikos at tama naman po yun, wala naman tayong problema. Pero ang lahat ng mga kanilang mga issue ay nasagot ni BP Sara at masyadong itemized ang paggastos ni BP Sara sa kanyang confidential fund. At ngayon, tama si President Rodrigo Duterte na manawagan tayo na bubuksan nila ang kanilang libro sa paggastos kasi ang mga taong bayan ay nagbabayad ng mga buwis at nahihirapan na nga tayo pero bumabayad tayo, walang problema doon na tayo ay bubuwisan kay yan ay ating tungkulin sa ating bayan para tayo ay makatulong sa nation building at saka pagpapaunlad ng ating bansa sa ekonomiya, pagpatatag sa ating seguridad at sa ano pa mang bagay na kung saan tayo ay makatulong sa ating bansa. Tulungan natin ang ating bansa kahit ang ating kapital ay ang ating pawis at dugo. Pero ang problema dyan, ang injustice dyan, kung paano naman ginagastos yung buwis natin, nanawagan tayo na buksan ang kanilang libro, sinusuportahan natin si Pangulong Rodrigo Duterte, si Tatay Digong sa kanyang panawagan na buksan ang libro. Salamat din kay Sas Rugando sa asot na binuksan ang ating mata, nalaman natin at nakita natin na meron pala yung mga tinatago itong ating mga kongresista, no? Na masyadong nagmamalinis, no? At kung talagang magagaling kung tingnan natin ang kanilang mga salita, pero meron sila palang tinatago. Ngayon, ang problema, imbis na pagbigyan nila tayong mga taumbayan nitong panawagan natin, nabuksan nila ang kanilang libro, ay para pang sila ang nadehado sa kanilang ginagawa doon. Tumindig si
Speaker Romualdez, sinasabing tindig ako sa lahat para proteksyonan, no, laban sa mga bumabatikos at naninira, no, sa ating institusyon. Anong kalokohan yan na nanghingi kami sa aming karapatan na buksan ninyo ang inyong libro, paano ninyo ginastos ang pera naming taong bayan. Ngunit kayo pa ang nagreklamo na para kayong gitriten. Pag-treaten ba yan, karapatan naming malaman kung paano nyo ginastos ang aming pera. Huwag na tayong magpa-luko-luko pa na kayo, mga matatalino kayo, kaya ginagamit nyo ang katalino nyo para magpa-bubo-bubo kayo, no? Magdrama kayo. Hindi kayo tinitreaten. Ang Kongreso ay nirespeto namin. Kayo dyan, mga honorable kayo, panindigan nyo yung pagka-honorable ninyo na bubuksan ninyo yung libro ninyo kung paano yan ninyo ginagastos. Otherwise, kung di nyo yan mabuksan, meron kayong tinatago. At injustisya yan namin, sa aming mga taong bayan, kasi yung ginastos ninyo, hindi nyo yan pera yan ng taong bayan. Pera namin yan. Ginastos nyo lang yan sa hindi namin nalalaman. At ang problema pa, mas kumampi pa kayo sa mga taong sumisira sa ating bayan. Hindi nyo nalalaman, hindi nyo naalala ang mga ginagawa ng mga taong yan. Pira-pira lang kayo dyan. So sana tayong mga taong bayan, ibukas natin ang ating mga kaisipan at sabay-sabay tayong magtanong at manindigan na buksan nila ang kanilang libro sa paggastos dyan sa ating pera. At yan ang ating basihan, paano tayo pumili ng ating mga lideres sa sunod na election. Hindi na tayo magpabudol. Nabubudol tayo ngayon, masyado tayong naniniwala, no, sa ating sa namamahala ngayon. Sumasabay tayo sa kanila noon kasi naniniwala tayo at nangangarap tayo na sa pamamagitan ng mga leader natin ngayon, sa presidente natin ngayon, madala tayo sa pag-unlad ating bansa na bangon Pilipinas. Pero ngayon, lugmok Pilipinas pala. Masyadong mahal ang bilihin. Nahirapan na tayong mga Pilipino. Nahirapan ako. Sa aking pamilya, kahit may trabaho, mahirap pa rin kasi masyadong mahal ang bilihin. Kulang sa mga bills, kulang sa mga bayarin, kulang sa pambili ng mga bilihin na kailangan sa ating basic needs. Kaya tayo hindi tayo papayag na ganito ang kanilang pamamalakad at ang ating pera ay ginastos, winaldas nang hindi natin nalaman. Kailangan kanilang buksan ang kanilang libro kasi mahalaga yan na malaman ng taong bayan. So yan lang po ngayong umaga. Maraming salamat. Bye-bye.